Eto na yung pinag-uusapan natin ngayon. Totoo nga ba na nagkaroon ng kissing scene si Kim at saka si Paolo dyan sa Paris, kahit si Kim ay hindi naman kasali sa pelikulang ginawa ni Paolo at saka ni Nadine Lustre dyan sa Paris. Eto na nga, tila kung saan na umaabot ang imagination ng ilang fanay. Solid! Para lang maging intact pa rin ang Kim Pao Fever kahit may proyekto si Paolo Abilino kasama si Nadine Lustre. Ilan kasi sa kanilang pabirong nagsuggest na kung sakaling ma-awkwardan si Paolo na makakissing si Nadine, si Kim Chiu na lang daw ang gawing double. Talaga, posible naman daw ito lalo't pat lumipad papuntang Paris si Kim kamakailan or nung ilang linggo na ang nakakaraan, halos isang buwan na, kung saan naging usap-usapan to at inintrigang dahil kay Paolo ang kanyang pagbisita. Sa ipa nila, mas magiging natural daw kasi ang eksena dahil true to life, ang kilig kapag si Kim ang makaka-lep to lelap. Charot ni Paolo. Bagamat joke lang, bumenta naman ang suggestion na ito sa iba pang mga panay para hindi raw masayang ang pagpunta ni Kim sa France. Hindi naman talaga nasayang pagpunta ni Kim sa France kasi unang-una, nagkaroon sila ng quality time ni Paolo na malayo sa showbiz. O diba, parang ang alam nyo, parang naging housewife si Kim. Yun ang gusto nyo, diba? Parang naging housewife si Kim. Kasi syempre, diba, si Kim habang nag-aaral sa araw, diba, at pagkatapos niya, uuwi siya, at madadat na siya ni Paolo doon sa loob ng kanilang tinutuluyan. So, tinutuluyan. Teka muna, sandali. Hindi, pero yun lang imagination ko na parang housewife nga si Kim. Ano ba yan? Kasi syempre, teka naman sandali. Naniniwala ba kayo na si Kim ay nakaiwalay pa kay Paolo ng hotel o ng accommodation o ng bahay? Well, pwede naman nating isipin yon. Pero syempre, pwede rin naman kasi syempre nag-aaral si Kim, di ba? Baka ayaw niyang mga istoro. Pero sa akin kasi ang ganda kasing isipin na itong si Kim, di ba, na nandoon lang sa tinutuluyan nila ni Paolo. Na pagdating ni Paolo, pinagsisilbihan ni Kim si Paolo, binibigyan ng kape, at tapos nag-uusap sila or sabay sila nagde-dinner or lumalabas. Yung mga tipong ganon. Kasi pasasaan ba't darating din naman ang panahon at pag inadya ng Diyos na sila rin naman na magkakatuluyan at yung mga galawan ng mga mag-asawa ay gagawin din nila yan. At itong ang si Kim ay posible rin namang maging dedicated housewife yan. At syempre, lilimitahan niya na rin ang kanyang paggawa ng mga serye para at least naman, di ba, matugunan niya ang pangangailangan ni Paolo bilang asawa niya. Ganon. At pero hindi Kaya nga nagpunta dyan si Kim ay para hindi para dun sa umiksena sa pelikula. Ngayon, kung ang mangyayari nga ay lumabas si Kim at magkaroon dyan ng cameo role, why not? Or dadaan lang, or katulad nga nung pelikula ni Tony Gonzaga, kung saan nga si Direk Paul Soriano ang pinakahuli. Piolo Pascual yata ito, pelikula nila Piolo Pascual yata. Kung saan, di ba, yun, sumulpot nga si Direk si Direk Paul Soriano. Baka nga ganon. Pero syempre, katulad nga na kaninang live ko, maraming proseso yan mahabang proseso yan, na dapat ipinapaalam yan sa management ni Kim. Dahil baka yung pag-appear na yan ni Kim ay maka-apekto sa mga susunod na project niya o solo project niya o pelikula nila ni Paolo. Kumbaga dapat yan ay may programa. Ayon. At dapat kung ano man yung programa na yan ay align doon sa lalabasan ni or pag-appearance ni Kim dyan sa pelikulang yan. Pero why not? Baka kapag nagkatuksuhan, baka nga nagkatuksuhan ganon, o Kim, pwede ka bang lumabas, ganyan-ganyan, parang in passing lang or something, at itinawag sa management baka pwede naman si Kim, dahil dyan, baka ang kapalit niyan si Direk Hadawni naman, si Tonet Hadawni naman. Alam ko siya ang direktor baka si Direk Tonet Hadawni naman ang kukuning direktor ng pelikula ni Kim at saka ni Paolo. Pwedeng ganun, ex-deal silang dalawa, palitan sila
ng deal. Mga ganun. At hindi naman pwedeng sa akin lang nakakaya naman yun para namang sa production na hilingin ni Paolo sa umungot do sa production na si Kim na lang ang gusto kong maka left to lelap. Parang awkward yun. 'Di ba? Do okay naman yun kay Nadine kasi si Nadine ay professional at saka kaibigan niya naman si Kim, why not Poknat? Pero magiging maganda. Ito in terms of box office, ang pelikulang Paolo at Nadine kung lalabas diyan si Kim, pero posible rin naman kung yan ay palalabas sa kung hindi man sa Netflix or kaya sa mga streaming online na yan, kung hindi man yan ipapalabas diyan at sa pelikula na ipalalabas, ay baka nga magpa-block screening pa itong si Kim bilang suporta na rin kay Paolo at bilang suporta na rin sa kanyang jowa. I'm gonna fly like a chandelier. O, diba? Malay nyo naman, kasi nga naman ang galawan naman nila talaga ay magjowa. Naniniwala ba kayo hindi magjowa itong dalawang to? Para ikaw, saan ba ako? Para ikaw ay pumunta sa Paris at pwede ka naman kumuha ng baking at pastry dito sa Pilipinas at mag-aral online dahil pwede naman yan, di ba, online ang business management, pumunta ka pa at gumastos ka pa sa Paris para dun lang kumuha. Ibig sabihin, talagang nag-effort naman ang lola ninyo para lang makasama si Paolo. O hindi naman at para matupad, baka naman iba talaga. Iba naman talaga ang pag-aaral ng baking at ng pastry making at crash course business management dyan sa Paris or sa abroad. Mukhang fan sentiment o shipping lang iyan ng ilang supporters. Hindi ito opisyal o confirmed na preference ng kahit sino. Si Kim Chiu at si Paolo Avellino ay parehong public figures na madalas pag-usapan sa social media, kaya normal lang na may mga fans na gumagawa ng fan theories o gustong i-push ang imaginary pairing nila. Pero sa totoong buhay, kung sino ang pwedeng malink o personal na interactions nila ay nasa kanila pa rin iyon at wala tayong basehan para sabihing may ganitong rule o preference na si Kim lang ang pwedeng makahalik kay Paolo. Ang ganitong klasing balita ay mas tamang tawaging fan talk o shipping narrative kaysa totoong news. Si Kim Chiu at Paolo Avellino ay parehong aktor na madalas malink sa isa't isa dahil sa on-screen chemistry at mga proyekto nila. Sa industriya ng showbiz, normal talaga na may mga fans na nagde-decide kung sila ang bagay. Gumagawa ng exaggerated o playful claim sa social media, lumalabas ang mga headline na mas nakatuon sa hype kaysa facts. Pero kung titignan ng maayos, walang opisyal na pahayag o verified report na may ganitong exclusive na sitwasyon tungkol sa kanila. Kaya mas safe na ituring ito bilang fan speculation, hindi factual news. Sa madaling salita, interesting para sa fans pero hindi dapat seryosohin bilang tunay na kaganapan sa personal na buhay nila. Ang ganitong klaseng balita ay magandang tignan bilang halimbawa kung paano gumagana ang showbiz fandom culture sa Pilipinas, lalo na sa social media. Una sa lahat, si Kim Chiu at si Paolo Avellino ay parehong kilalang artista na may kanya-kanyang solid na fanbase. Kapag may proyekto silang magkasama o may on-screen chemistry, natural lang na ma-attach ang mga fans at magsimulang umawa ng sariling interpretasyon o shipping narratives. Sa mundo ng entertainment, ito ay normal at matagal ng parte ng fan culture, hindi lang sa Pilipinas kundi pati sa ibang bansa. Pero ang problema minsan, ang mga ganitong fan-driven stories ay nagiging parang balita kahit hindi naman verified o galing sa official source. Dito nagkakaroon ng confusion, ang isang simpleng opinyon ng fans na papalabas na parang may katotohanan o eksklusibong impormasyon. Kaya importanteng madistinguish kung ano ang fact at ano ang fan speculation. Kung titignan ng mahinam, walang anumang opisyal na pahayag na nagsasabi na may rule o preference kung sino ang pwedeng maging close o makahalik sa sino man. Sa industriya ng showbiz, ang mga artista ay mga profesional na gumagawa ng trabaho.
Umaarte, gumaganap ng roles, at minsan may romantic scenes bilang bahagi ng script. Hindi ito automatic na katumbas na totoong relasyon o personal na exclusivity. Isa pa, mahalagang tandaan na ang mga artista ay tao rin na may sariling pribadong buhay. Kapag ang mga fans ay masyadong napupunta sa punto ng pagbubuo ng rules o expectations tungkol sa personal nilang buhay, doon nagiging sensitive ang usapan. Kasi kahit harmless sa iba, maaari itong magdala ng pressure o maling assumption sa mga taong involved. Sa kabilang banda, naiintindihan din kung bakit nangyayari ito. Ang mga fans ay nagiging invested dahil sa kilig, chemistry at emotional connection na naipapakita ng mga artista sa screen. Sa kaso ni Kim at Paulo, kung may proyekto man silang nagpakita ng magandang partnership, natural lang na may ma-inspire at mag-imagine ng what if. Sa huli, ang pinakamainam na approach dito ay balance. Enjoy the content as entertainment, appreciate their work as actors, pero huwag agad gawing factual ang mga fan-made narratives. Mas nagiging healthy ang fandom kapag nakatutok sa support sa projects at respeto sa personal boundaries ng mga artista. May ilang importanteng bagay pa na pwedeng idagdag para mas malinaw ang perspective sa ganitong balita. Una sa lahat, sa industriya ng showbiz, madalas nagkakaroon ng tinatawag na blurred line between role and reality. Kapag sina Kim Chiu at Paulo Avellino ay nagkakasama sa isang project at nakikita ng audience ang chemistry nila, minsan ang perception ng fans ay umaabot hanggang personal nilang buhay. Pero sa aktual, ang chemistry sa camera ay bahagi ng trabaho. May direction, script at acting choices na hindi dapat ihalo sa totoong relasyon. Pangalawa, malaking factor dito ang social media amplification. Isang simpleng opinyon ng fan kapag na-share ng paulit-ulit, pwedeng magmukhang trend o issue kahit wala namang verified source. Dito lumalakas ang mga exaggerated claims tulad ng siya lang ang pwede o mga exclusivity statements na hindi naman nanggagaling sa mismong artista o production team. Pangatlo, dapat ding tandaan na ang ganitong narratives ay pwedeng magdulot ng misinformation fatigue. Kapag palaging may ganitong klaseng balita na hindi naman verified, nagiging mahirap tuloy para sa publiko ihiwalay kung alin ang tunay na update at alin ang fan-made story. Kaya importanteng critical thinking. Tanungin palagi, sino ang source? May official statement ba? O opinion lang ito ng mga fans? Sa side naman ng mga fans, hindi rin mawawala ang emotional investment. Normal lang na ma-attach at kiligin, lalo na kung maganda ang on-screen pairing. Pero mas healthy kung ang support ay nakatutok sa projects, performances at achievements ng mga artista kaysa sa pagdikta ng personal boundaries nila. Sa kabuuan, ang ganitong balita ay hindi dapat tignan bilang literal na impormasyon, kundi bilang bahagi ng fan culture storytelling. Interesting siya sa entertainment perspective pero hindi siya factual claim tungkol sa personal na buhay ng mga artista.